At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy at huling yugto ng ating dulang pinamagatang Yahula Ismael! Mga kasama, ito na ang pinakhuling alas na pagtataguan ng mga miyembro ng Haman. Nakahanda na kami, Commander Yehuda. Kumanda na kayo. Dudurugin natin ang bawat isa sa kanila. Pero mag-ingat kayo dahil posibleng gagamitin nila ng pananggang mga bihag nating kababayan. Ano nga ang gagawin natin ngayong gagawin nilang human shield ang ating mga kababayan? Ang sabi ni Kuya Ismael ay nasa harapan ng tunnel ang mga miyembro ng Haman na makikipaglaban sa atin. Kaya dadalawin natin ang grupo. Ang iba ay sa bukana ng papasok at ang isa namang hanay ay dadaan sa kabilang lagusan. Bakit? Ilan bang lagusan ang tunnel na ito? 2 lagusan ng tunnel na ito. Naroon sa kabilang lagusan ang mga kulungang ipinahanda para sa mga bihag. Kaya pangunahan mo ang pagpasok sa lagusang yon. At ako naman ang mamumuno para harapin ang mga natitirang miyembro ng Haman kasama ang kanilang pinuno. Tayo na mga kasama! Tayo na! Opo, punong ministro. Yan nga po ang sinabi ko sa ating sandatahang lakas na wala nang mga kapigil pa sa atin. Wala nang ceasefire pa. Ituloy-tuloy natin ang pagtugi sa lahat ng membro ng Kilusang Haman hanggang sa sila'y maubos lahat. Opo, umalis na po si Yehuda para sa katuparan ng pinag-utos ninyo na durugin lahat ng membro ng Kilusang Haman. Opo po ng ministro. At patungan na po sila ngayon doon. General, pinatatawag niyo na ako. Bakit po? Tumugon na ang kapulungan ng nagkakaisang bayan at nagbigay na ng schedule ng pagpupulong. Talaga po, General? Oo, Ismael. At ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako sa iyo sa gagawin mong ito. Salamat, Ismael. Napakalaking utang na loob naming tatanawin ang resulta ng gagawin mong ito. Mga kasama! Magpatuloy tayo sa pagkabante. Ito na ang huling tunnel na pinagtatago nila. Mga kababayan, YRC Defense Force ito. Huwag na kayong matakot. Naririto na kami para iligtas kayo. Umabante pa tayo! Bakit ganon? Saan tayo nagkamali? Ano ang kulang sa ating pwersa? Ginawa ko lang lahat ng aking makakaya. Nagsama-sama na mga bansang namumuhi sa bayang Liyarse. Bakit pinipanin natin matalo-talo ang bayang yan? Napakarami ng armas at sundalo ang humarap sa bayang Liyarse. Pero bakit lagi silang nananalo? Laksa-laksang mga hukbo lang iniharap natin sa bayang Liyarse. Pero lagi pa rin silang nananalo. Ano ang mayroon sa bayang Liyarse na yan? Bakit lagi silang nananalo? Dahil mayroon pong traidor sa ating samahan, Pinuno. Oh, traidor?
Sinong traidor? Si Ismael na inyong anak, pinuno. Ano? Si Ismael? Opo. Sa katunayan, ay may nakakita kay Ismael na masayang kausap si na Yahuda at ng kanilang general. Ano? General, masaya ko pong ibabalita sa inyo. Naubos ang lahat ang miyembro ng Kilusang Haman. Kasalukuyan ngayong nakakulong ang mga kasama nila. At higit sa lahat, ay dala na namin ngayon ang mga bihag na dinukot ng Kilusang Haman. Natutuwa ako sa ibinalita mong yan, Yehuda. Subalit hindi pa rin lubos ang ating tagumpay, General. At bakit? Dahil hindi pa namin nakikita ang bangkay ng kanilang pinulong si Abdol. Pero, At bakit? dahil hindi pa namin nakikita ang bangkay ng kanilang pinulong si Abdol. Pero hindi kami titigil sa pagtugis sa kinabot na pinuno ng Kilusang Haman. Kahit hindi pa ninyo nahuhuli ang pinuno ng Kilusang Haman, ang pagkamatay ng lahat ng miyembro ng Haman ay maituturing na nating malaking tagumpay. Sa wakas, nakabit na rin ang hustisya ng mga kababayan nating pinaslang ng Kilusang Haman. At higit sa lahat, ay wala ng kilusang maghahasik ng kaguluhan at katatakutan sa ating mga kababayan. Ganun pa man, hindi pa rin kami titigil kasamang aking batalyon na hanapin ang pinagtataguan ng Abdol na yun. Naririto tayo para patuloy na talakayin ang kontrobersyal na kinasasangkutan ng mga bayan sa gitnang nagnalis. At dahil nakapagbigay na ng talumpati ang ibang kinatawan, at ngayon tinatawagan kong ang huling kinatawan na kumakatawan sa Kilusang Haman, na siyang pupuno ng kinatawan na kumakalaban sa bayang Liarse. Ginoong Saldo Ibrahim, pwede ka nang magsalita. Inuko pa lamang ng bayang Liarse ang lupain ng Naid Silang. Dapat lamang silang mawala. At maliban dyan, ay ipapakita ko ang mga video kung saan daan-daang tawang namatay dahil sa patuloy na pagbobomba ng mga sundalong Liarse. Ito, panoorin niyo. Salamat sa iyo, Ginoong Saldo Ibrahim. Pag-aaralan namin ng mga video na ipinakita mo, Ginoong Saldo Ibrahim. At ngayon, tapos nang magsalita ang mga kinatawan ng iba't ibang bayan, kaya't atin ding tatawagan ngayon ang isang kinatawan, Ginoong Ismael Imran. Ipakilala mo ang iyong sarili. Tama bang narinig ko? Ismael Imran? Ang pangalan ko ay Ismael Imran. Ismael nga. Bakit siya naririto? Anong ginagawa niya rito? Samantalang ako ang kinatawan ng Kilusang Haman. At ako dapat ang magsasalita. Pero bakit naririto siya? Anak ako ng isa sa mga pinuno na bumuo ng Kilusang Haman. Ang aking mga sasabihin ay para sa mga nasusuklam sa bayang Liarse at sa Kilusang Haman, para sa kanila ang mga bibitawan kong mga pangungusap.
Kayong mga kumakalaban sa bayang Liarse, paano ninyo nasasabing inuuko pa lamang ng bayang Liarse ang kanilang lupain? Ngayong sila ang nauna sa lupaing Liarse, libu-libong taon na ang nakakaraan. At sa kilusang Haman, gusto ko kayong tanungin, saan ba nagmula ang sinasabi ninyong lehitimong kinatawan? Para sabihin ko sa kapulungan ito, hindi kayo pinili ng mga naitsilap at hindi kanila hinirang para kumatawan sa kanila. Kaya ang nagtalaga sa inyong sarili, hindi ninyo ibinibigay sa mga taong sinasabi ninyong sinasakupan ninyo ang kanilang mga pangangailangan. Bagkus ay pinapahirapan lamang ninyo sila. Ito ay pinatunayan ng inyong paglabag sa kanilang mga karapatang pantao. At sa katunayan, ang kapakanan at pag-unlad ng mga naitsilap ay siyang pinakahuli ninyong ginagawa. Bakit ko ito nasabi? Dahil dinudukot ninyo ang mga estudyanteng naitsilap mula sa campus ng kanilang eskwelahan at pahihirapan ninyo sila sa inyong kulungan. At pinahirapan mo ang iyong karibal sa politika. Ang pagdurusa ng mga mamamayang naitsilap ay ang kinalabasan ng inyong makasariling interes sa politika. Ang kilusang Haman, ang unang kaaway ng mga mamamayang naitsilap, at isa ako sa mga makakapagpatotoo ng inyong kasamaan. Dahil dumanas ako ng katakot-takot na hirap o joke ng inyong mapang-abusong kapangyarihan. Kung wala ang Liarse, wala kang sino mang sisisihin. Panagutan mo ang ginagawa mong krimen. Pinaliliyab mo ang apoy ng tunggalian ng mga bayang nakapalibot sa bayang Liarse para mapanatili ang iyong mapang-abusong kapangyarihan. At ang panghuli kong sasabihin ay ito, ginagamit mo ang kapulungan ito para iligaw ang mga miyembro ng kapulungan ito at para iligaw ang lipunan ng naitsilap at pinapaniwala ng inyong kasinungalingan na ang Liarse ang may pananagutan para sa krimen ng kilusang Haman mismo ang may kagagawan. Ha? Hindi ba si Ismael Emran yan, ang anak ng pinuno ng kilusang Haman? Oh, siya nga. Pero bakit siya nagsalita ng gano'ng mga pananalita? Inilaglag niya ang kilusang isa, ang kanyang ama, bumuo at nagtago yun. Oo nga, ang ibig sabihin, tama lamang. Si Ismael, nagawang magsalita laban sa kilusang Haman? Ang kilusang pinamunuan ng kanyang ama. Kung anak ng kilusang Haman ang nagsalita laban sa kilusang pinamumunuan ng kanyang ama, ibig sabihin, mali talaga ang ginagawa ng kilusang Haman. Oo nga naman. Hindi gagawin yan ng isang anak kung tama ang pamamalakad na ginagawa sa kanya ng kanyang ama. Paano mo nagawa ito, Ismael? Paano mo nagawang traidorin ang kilusan ng iyong ama na siya mismo ang namumuno? Masusing pinag-aralan ang bawat salaysay at ebidensya ng mga kinatawan at napatunayan na mali lahat ng akusasyon ng mga kinatawan ng mga taong nasusuklam sa bayang Liarse. At dahil doon ay patuloy na pinapahintulutan ng kapulungan ang sandatahang lakas ng bayang Liarse
sa pagtatanggol nito sa kaniyang sariling lupain. O aming Panginoong Yehowa, maraming salamat. Natutuwa ako para sa tagumpay ng inyong pinaglaban, Yahuda. Ikaw ang aming Diyos na buhay na aming tagapagligtas at nakamit namin ang aming tagumpay na ito. Maraming salamat, Kuya Ismael. Ayun sila! Pasabugin si Yehuda at si Ismael, ang taksil kong anak! Dumapa ka, Kuya! Dumapa ka! Dapa! Soldo! Buhay ka pa talagang Abdul ka! Hip! Abdul! Sumuko ka na! Patay ng lahat ang mga kasamaan mo! Eh kung ako sa'yo, sumuko ka na! Makukuha mo lamang ako kung isa na akong malamig na bangkay! Yahuda! Kamuntik na ako dun. Buhay ka pa palang traitor ka. Ito! Ngayon na napatay na natin ang pinunang Haman at nalinisan na natin ang reputasyong pilit na ding dinudumihan ng ating mga kalaban. At higit sa lahat ay pinapayagan na tayo ng nagkakaisang bayan na ipagtanggol natin ang ating sarili at ang sariling bansa. Palagay ko ay makakatulog na tayo ng mahimbing nito. At yun ay dahil sa tulong ng aking Kuya Ismael na siyang nagbigay lahat ng impormasyon tungkol sa mga tanong na pinagtataguan ng mga miyembro ng Haman. Kuya Ismael, maraming salamat. Utang namin sa iyo ang tagumpay na ito. Kanino pa ba ako papanig, kundi sa hustisya at katotohanan na matagal nang binaluktot ng kilos ang Haman at ng mga bansang naglalayon ng kamatayan ng Liarse. At tarawin namin itong malaking utang na loob sa iyo, Ismael. Nanay kang dugong Liarse, nananalaytay sa aking mga ugat at ginawa ko lamang ang alam kong tama. Walang pagsidlan ang aking tuwa na nasa aking harapan. Ang anak ko na matagal nang nawalay sa akin ay sa huling pagkakataon nagawa niyang kampihan ang katwiran at katotohanan at ang aking matapang na sundalo na handang mamatay para ipagtanggol ang bayan. Masayang-masaya ako, mga anak. Masayang-masaya ako. Ako rin po, Ina. Lalo na ako. Ngayong natagpuan ko na ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang dulang pinamagatang Yehuda Ismael! Abangan ang susunod na kabanata ng bagong nobela, pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Susan Malikdem, Robert D. Guzman, June Cabato,
Ami Diaz, Eva Alcureza, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Yahuda Ismael! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.